higala sa kanginan malipayon nga pagpakiguban kaninyo karon ning lang yugto na sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanhan ay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church pinasikat sa balaang kasulatan. Mga pinangga kong kaigsunan alang sa imong kasayuran ang atong suhito nga pagadugukan karon, the ministry begins. Ang pagsugod o ang ministeryo gisugdan mo na ito pagadugukan karon mga pinangga ko mga kapamilya o kaigsunan. Apan sa dili pa gusto na kong ipibalo kaninyo karong adlawang igpapahulay mga pinangga kong kaigsunan, adlawang igpapahulay pet sa 9 dinhita magkita mga pinangga kong kaigsunan sa LGU Tukuran, Zamboanga del Sur alang sa atuang 3rd Thanksgiving anniversary sa pagsaulog sa 88.7 LCM FM. So see you here mga pinangga kong kaigsunan ang atong tema nagkanayon, Strength in Him, ang kusog diha kaniya kang Jesus Christ, referring to Jesus Christ. So mga pinangga kong mga kaigsunan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, o gimanusab sa Zamboanga del Norte o sa Pagadian City, sa atong mga palibot nga mga kaigsunan gidapit nako nga manganhitang tanan sa LGU Tukuran, Zamboanga del Sur alang sa atuang 3rd Thanksgiving anniversary. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko atong tema karon, the ministry begins, pero sa dili pa ta magsugod dapiton una nato ang balang espiritu sa pagpakiguban kanato. Magampo ta mga pinangga kong kaigsunan. Dalaygon og bala na mo kay Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pag-uban mo kanamo. Takos ikaw pagadaygon pagasimbahon kay wa magkulang ang imuhang pagpangga pag-amuma o pagpanalangin kanamong tanan sa tibuok semana. Busan ining adlaw igpapawlay magaambahan kami kanimo sa pagdayeg ug pagsimba kanimo. Hinaot Ginoo nga imo kaming puston sa imong pagkabalaan aron mahimo kaming takos sa imong balaang presensya. Pasayloa kami sa among mga sala, ayuha among mga balatian. Ang mga nagmasakiton karon hikapa in town sila. Tagay sila paglaom kadasig nga mabag-o ilang panglawas. Tabangi sila mutuog musalig kanimo nga ikaw lamang ang mananambal sa ilang mga balatian. Panalangin ni usab ang tanang mga naminaw karon nga ang kaalam masabtan nila. Ang pulong nimo pinagi sa imong kaalam masabtan ang imong kamatuoran. Awog ang tanan mapanalanginan kutob sa nakadungog karon, ang mga donors, mga sponsors o baniin taon Ginoo. Ang tanang kawani ning istasyon nga na-play kini nga broadcast, panalangin ni usab sila ug imong usab ang tanan nga mga nagdumala o mga pastors, mga magwawali sa organized church sa Seventh-day Adventist sa tibuok kalibutan, ikaw magapanalangin. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga kong kaigsunan, balik ta sa tuang suheto nagkanayon kini, the ministry begins. Ang ministeryo nagsugod mga kaigsunan. Ang atong bersikulong sa gululuhon, makita nato kini sa Mateo 4 versikulo 19, nagkanayon, "Come, follow me." Jesus said, "I will send you out to fish for people." Umari kamo kanako, sunod kamo kanako, matud pa ni Jesus, kay ipadala ko kamo aron mangisda kamo og tao. Mga pinangga kong mga kaigsunan, ang atong dakong pangutanan ining atong kalibutan nga gipuy-an karon, what is my life for? What is my life? Unsang akong kinabuhi alang sa unsa? Usa ka batan-on 17 anyos matud pa sa to gi illustrate sa tong author matud pa, wa siya kasabot kung sa purpose yang life. Iya lang gigastos sa kalibutan mga kaigsuonan. Og matud pa ni Paul Feyerabend, Austrian writer o usa ka philosopher sa science, nag-confess siya sa iyang autobiography nga matud pa niya, so one day passes after another and it is not clear why one should live. Wa siya kasabot. Imagine that. Usa ka philosopher, usa ka professor, wa siya kasabot mga pinangga ko mga kaigsunan ug unsang kinabuhi. Ang atong pagatun-an karon ini nga semana mga higalang, atong gitun-an was talking about the life and works of Jesus Christ. How was he introduced by the Old Testament? How was he introduced by the people writer in the Old Testament? And how was he introduced back after the disciples and during our time today? Kiunsa siya pagpasabot mga kaigsunan? Because it is very important nga makailata og kinsa si Ginoong Hesus ug ang iyang mga binuhatan, kay the more
nga makailatan ni Kristo, the more mahibaluta siyang kinabuhi, the more masayod ta sa iyang mga binuhatan labi na gyud sa iyang mga pag-anto sa pagluwas niya sa tao, masabtan nato og unsa kabililhon ang atong kinabuhi. Masabtan nato mga kaigsunan og unsa ang tumong nganong nabuhi taning kalibutan. Kabalo ka mga pinangga kong mga kaigsunan, sa Book of Matthew, sa sinugdanan sa sinugdanan sa ministeryo ni Jesus Christ, mga pinangga kong mga kaigsunan, gipasabot pag-ayo sa Book of Matthew, mga kaigsunan, ang gipaila sa Matthew chapter 3, si John the Baptist, ang iyahang precursor, ang iyang forerunner, gipaila po dinhi ug unsa ang experience nga nahiaguman ni Kristo against his enemy. Sumala pa sa Mateo 4:1 hangtod sa 11. Gipaila po ni Kristo mga pinangga kung mga kaigsunan ug unsa ang background sa iyahang pagministeryo sa himo niya niining tanan matud pa sa Mateo 4:12-16 og ang iyang pagtawag sa iyang mga followers nga maong iyahang mga disipulo. Nausugdo na to mga higala kang John the Baptist, ang iyahang mag-uuna sa dalan. Sumala pa sa Mateo kapitulo 3, 1 hangtod sa 2 nagkanayon, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, si John the Baptist, mga pinangga kong mga kaigsunan, mao ang precursor, siya ang nag-una, siya ang nagpaila sa mga tao about Jesus Christ. Siya ang naghatag, ang sinugdanan gyud sa ministry ni Jesus has started in the life of John, in the work of John. So, imo masabtan mga kaigsunan, si John the Baptist, nakaila siya sa life ni Jesus Christ. Although wala pa siya kakita, pero by reading about the Old Testament, nailhan niya ang life ni Jesus Christ. Nailhan niya nga si Kristo magpakamatay sa krus. Nailhan niya nga si Kristo mang Messiah. Nailhan niya nga ang purpose ni Kristo is to repent, baptize, and confess your sins. Mao na ang mga singgit ang wali ni John. The fact, iyang gipaila sa verse 11 nga si Kristo mao ang iyahang labaw pa kay kaniya kay magabautismo sa hulugan sa bautismo nga mao sa tubig og kalayo og espiritu. So dinhi ato masabtan mga pinangga ko mga kaigsuonan nga ang punto dinhi karon nga ang giwali ni Jesus Christ sa iyang dinhining kalibutan mao gihapon ang giwali ni John, ga-introduce lang si John. Gipaila nga si Kristo mao ang Messiah because John believed the writings of the Old Testament. Ato mabasa nga John preached a universal message, repent. In addition, he preached a present truth for their contemporaries. The Messiah is coming. Matthew 3:11. So imong masabtan mga pinangga na kong mga naminaw nga ang punto dinhi nga ang wali ni John the Baptist gitawag og the present truth. Mao gyapon ang wali sa mga apostoles, the present truth. It's like the word of the prophecy nga atong bantayan mga kaigsuonan nga dili mapalong samtang sa magalatas kita sa kangitngit hangtod mo banag-banag ang kahayag. Now, atong tan-awon diri karon mga pinangga kong mga kaigsuonan ang pag-contrast kang Jesus Christ o kang Satanas. Jesus Christ was God, di ba? Wala tay supak niya na, but He made Himself a creature, kaya nagpakatao siya. Jesus Christ humbled Himself. Nagpaubos siya ang kaugalingon mga kaigsunan para lang yun nga ma-reach niya ang tao, maluwas niya ang tao, mahatagan niya meaning ang kinabuhi sa tao. Si Satanas mga kaigsunan, on the contrast side, he was a creature, kaya manulunda lang siya, but he wanted to become like God. He wanted to exalt himself above God. Brethren, I would like to tell you what a contrast in that desert, that powerful angel against the man who was weakened by hunger, pride against humbleness. The holy angels were eager to see how that confrontation would end. Si Ellen G. White, mga pinangga ko mga kaigsunan sa Desire of Ages, page 190 nagkanayon, when Satan and the Son of God first met in conflict, Christ was the commander of the heavenly host, and Satan, the leader of the revolt in heaven, was cast out. Now, their condition is apparently reversed, and Satan makes the most of his supposed advantage. But pasabot ni Sister White nga dito sa langit, ang una nilang gubat mga kaigsunan, si Kristo mao ang commander-in-chief, si Satanas, leader sa mga rebelde. Pero dili na sa yuta, sa ikaduha nilang bangga, si Kristo nagpakatao na.
Samtang si Satanas advantageous kay Satanas kay gutom si Kristo, wala siya kaon ni adtong tungura mga pinangga na kong mga kaigsunan. Busa atong makitaan og unsa ang opposite nga pagpaubos ni Kristo ug ang opposite nga pagpalabaw ni Satanas. Kining duha ka mga punto mga kaigsunan gi-explain kini sumala pa sa Philippians 2:5 until 8 o sa Isaiah 4:12 to 14. Alang kang Kristo mga kaigsunan, matud pa ni San Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in a likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. But pasabot mga kaigsunan na pa San Pablo, batunin ninyo kini hunahuna. Unsa may hunahuna ni Kristo? Bisan pag Diyos siya, wala siya magpataas siyang kaugalingon. Nagpakatao siya mga kaigsunan. Nagkuha siya sa dagway sa usa ka ulipon o bianhi sa isip usa ka nato, sama ka nato. Unya sa dagway sa tao, ubos na siya. Nagpaubos pa gyud siya mga kaigsunan. Nagmatinumanon siya bisan pa hangtod sa punto sa kamatayon. Samtang si Satanas dito sa langit, sa Isaiah 14:12 antod sa 14 nagkanayon, how are you fallen from heaven, O Lucifer, the son of the morning? How are you cut down of the ground to the ground? How you weaken the nation? For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. So I, ang final niyang I mga kaigsunan, I will be like the Most High. So try to imagine that mga pinangga ko mga kaigsunan. What a contrast ang hitabo kanila. So ang Diyos nagpaubos, ang yawa nagpataas. Tagang tamog example mga kaigsunan na ingon ani. Ang Diyos o ang tao, kinsa may masayon magpaubos. Ingon sila masayon sa Diyos kay ang Diyos good siya, dali siya magpaubos. Mga pinangga kung makikson, ang tao, unsa man ang tao. Mas dali nga magpaubos kung nakamaong mo paubos ang Diyos. Labaw na ang tao mga kaiksonan, mas daling makamaong mo paubos. Kaya naman, naata sa ubos. Imagine na ang point, si Kristo sa dagway sa tao, nagpaubos. Sa tuman, ni-level na siya sa tao, nagpaubos pa yun siya. So meaning mga pinangga kung makiksonan, sa atong level karon nga tawhanon ta, kaya na itong magpaubos pa yun ta. Kinsa may mas daling malimot sa sala sa si katao? Si Kristo? Si Kristo doon na siya ay abilidad nga dili makalimot. Pero He chose not to remember anymore. Di na niya hinumduman atong mga sala. Pero kita, ang sala na ito si katao, we are subject to forget, but still we refuse to forget. Di ba? Muna nagkakahitabo sa atong panahon, mga pinangga kong kaigsuonan. Muna tinud-anay. Now, ato ta mga higalag kaigsuonan sa temptations, the temptations. Matthew chapter 4 verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Okay? Ang Biblia nag-ingon, lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. So, nga naman nga si Kristo, gilid naman hinon siya sa Holy Spirit, paingon dito sa kamingawan. Kinumdo mo mga kaigsuonan sa Kapitulo 15, Kapitulo 3, versikulo 15, si San Juan dili unta siya mobautismo kang Kristo kadi siya takos bisan sa pagbitbit sa sandalyas o sa pagikap sa sidsid ni Kristo o sa gitubag ni Kristo. Do it now. Bautismohi ko karon bisag wala ko'y sala para matuman ang pagkamatarong. But pasabot, the Holy Spirit wanted to prove the righteousness of Jesus Christ. Nga gusto niyang ipriba mga kaigsunan nga dito sa tanaman sa Eden, nga bisan pag gigutom ang atong unang mga ginikanan, kayang barugan ni Jesus Christ, kayang barugan unta to ni Adan ug ni Eva, sama sa pagbarug ni Jesus Christ. Because a matter of committing sin is a matter of choice. I would like to tell you that if you choose to commit sin, then you will commit sin. But if you don't choose to commit sin, then you cannot commit sin. Ang anong nakasala man ka? Because you choose. Nipili kang makasala ka. Kabalo ka mga pinangga kung mga kaigsuonan, alang sa imuhang kasayuran, may nang maalindaw, malimadmad po nimo nga si Ellen White, sa Desire of Ages, page 111, matod pa niya, in the wilderness temptation, Jesus had to pass over the same ground that Adam did. He needed the victory against temptation that we all, from Adam onward, have failed to attain, and thus, by so doing, Christ was to redeem Adam's failure.
gusto ipakita ni Kristo mga kaigsunan nga gidemonstrate niya nga katong sala niya dan og niba kaya tong barugan mga kaigsunan. In all points matud pa ni San Pablo mga kaigsunan sa Hebrews chapter 4 verse 15, Jesus Christ in all points he was tempted as we are, but he committed sin not. He did not commit sin. So wala siya makasala mga kaigsunan, bisan pa sa tanang punto sama kanato gisulayan siya mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa Desire of Ages, chapter 12, page 114, matod pa, when Jesus was led into the wilderness to be tempted, he was led by the Spirit of God. He did not invite temptation. He went to the wilderness to be alone, to contemplate his mission and work. By fasting and prayer, he was to brace himself for the blood-stained path he must travel. But Satan knew that the Savior had gone into the wilderness, and he thought this the best time to approach him. So, ang tuyo ni Kristo wala siya manintal og maninintal dito sa kamingawan. Ang iyang tuyo mga Kristo matod pa ni Sister White para siya makaredy siya sa maduguong baktas nga iyang pagahimuon. Wa siya mukaon, nagpuasa siya mga Kristo, pero si Satanas nakakita, oh, this is my great advantage now. Wa siya kaon, so ako siyang gubaton. But Satan was failed. Napakyas si Satanas mga pinangga kong mga kaigsunan. Alang sa inyong kasayuran, kanang kiingon nga Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Matud pa sa Matthew chapter 4 verse 1. May nang masayod mo mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa ug imo pong tan-awon sa Gospel of Luke, nag-explain that Satan didn't depart from Jesus until he had ended every temptation. Luke 4 verse 13. Wala niya biyae si Kristo mga kaigsunan hangtod nga dili siya mahuman og tintal. Sa to pa sa tanang pamaagi gitintal gyud niya ni Satanas si Kristo mga kaigsunan. Iyang giprove ni Kristo pod at the same time that there was no excuse for our failure. Kaya nga nabuntis ko, napabuntisan ko kay babae manggod ko. Nga naman po natintal mo ka, lalaki manggod po ko. No, there is no excuse of being a man or a woman or a human being nga nung nakasala, because Jesus Christ during the time was completely human being. So we don't need to fail or we don't need to fall into temptation. Dili dapat nga mahulog ito sala. It's not normal nga makasala. Kanang giingon nga to commit sin is human, to forgive is divine. Mga pinangga kong makison, that is only a human parlance. But I would like to tell you, kung pilion lang yun sa tao nga dili makasala, pwede dili siya makasala because we can overcome through faith by submitting ourselves to Jesus Christ. Ang uban mingon nga, hala no, unsa may meaning sa akong life, wala ko kasabot. Kabalo ba ka nga si Kristo mianhi kanimo? Yan hining kalibutan na aron mo demonstrate o kung saon pag-antos pagkinabuhi diha sa kinabuhing matarong. So inana ang buti pasabot ni Kristo mga pinangga kung kaigsunan. Now, let's go back to John. Sa dihang si John mga kaigsunan nakulong na, versikulo 12, si Kristo ni depart siya gikan sa maong dapit ni John o niadto siya sa Galilee. Biyaan niya ang Nazareth, niadto siya sa Capernaum nga duol sa sumala pa sa Matthew chapter 4 verse 13, leaving Nazareth he came and dwelt in Capernaum which is by the sea in the regions of Zebulun and Naphtali. Kabalo ka si Zebulun o si Naphtali mga kaigsunan, mga membro ni sila sa 12 tribes. Apil sila sa napulo nga naapostasiya o totally nga mihawa gikan sa kamatuoran. Og naa dinha ang Galilea mga kaigsunan. Og ang Galilea, I would like to tell you, mga tao na dinha, ang mga native dinha, alang sa inyong kasayuran, no? Mao ni ang diagram o sa Galilee, nadiri ang Naphtali, ang Manasseh Oriental, ang Zebulun, and here comes the Capernaum of Galilee. Nga diin, naa dito si Kristo mga pinangga ko mga kaigsunan. I would like to tell you, in 100 BC, 104 BC, si Aristobulus I, nakadaog sa Galilea og iyang gipugos ang mga nitibo nga pangtulion og mudawat sila sa Hudiyo nga pagtuo. Ang mga kaliwat ni adto gipugos nga maging Hudiyo. Busa sincero pod silang midawat sa pagtuo sa Israel og nahimo gyud pod ang Galilea nga Hudiyo. Sa to pero expanded country na siya, expanded place na siya sa mga hintil. Actually, they were Gentiles. Now karon, Jew na gyud sila tungod kay naulipon man sila, na conquer man sila sa mga Hudiyo. Human si Juan namatay mga kaigsunan, si Kristo midesider nga ibalhin niya
from Nazareth to ang iyang headquarters dito sa Galilee. Ang uban mingon nga, no sa mas Kristo man niya tabangi si Juan o gubuto ni Kristo mga kaigsuonan, ang iyang ministry di mahuman. Igo lang gud si Juan nag-introduce niya pagkuman og apil-apilan pa to niyang problema ni Juan. Ang iyang buhat mapildi. Usahay man gud ba kita magud sobra kita kaisog bitaw. Sobra ta kay kaisog bahalag mapildi ang buhat. Mao na sobra ra kay kaisog ang buhat mga pagan mga kaigsuonan. So mao tong gihimo ni Jesus Christ, mi palayo siya iyang gibalhin ang iyahang paraway samok from Nazareth to Galilee. So, si Isaias mga kaigsuonan, nagsulti ng daan sa maong kahayag nga musidlak nga gikan sa kangitngit, and he meant o nagpasabot si Isaias that was coming from Galilee. So, si Kristo nagwork sa iyang mapainubsanon nga trabaho mga kaigsuonan aron mapadayon ang maong buhat. So, ang buhat mapadayon if we work humbly with Jesus Christ. Now, how did he organize his first disciples? Kabalo mo mga pinangga ko mga kaigsuonan, giingnan niya yung mga disipulo, come follow me. Sumala sa to ang bersikulong sa kaluluhon. And I will make you fishers of men. Come follow me, sa verse 19. And I will make you fishers of men. Kapag ingon ni Kristo o come follow me, wala sa mga follow me and I will make you. Then after making you, that's the time that you need to come and follow me. So, ang sugo ni Kristo, mag-ingon nga, sige, buhaton sa tikang buutan ha, matarungon sa tika, hindi ka matarong na nimo dali, duol na kanako. No. Ang requirement ni Kristo, come follow me no matter who you are, no matter what you are, unsa ka kagrabe, unsa ka kadautan, unsa ka kangilad nga pagkatao, ang panawagan gyud ni Kristo, come follow me and I will make you. Sa to pa the making if after when you decide to follow Jesus Christ. Mauna nga ang first disciples mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 4 versikulo 20, they immediately left their nets and followed him. Misunod dayon sila kang Kristo mga kaigsuonan because they know that Jesus can make their lives a brand new one. Kaya silang himuon ni Kristo nga bag-ong kinabuhi kung musunod sila kang Ginoong Hesus. Kining mga tawhana mga kaigsuonan, sila si James, sila si Andrew. I would like to tell you mga kaigsuonan, kining mga tawhana nakadungog na ni sila, no? Nakadungog na ni sila mga higalag kaigsuonan sa mga pagwali ni Juan. Okay? Alang sa inyong kasayuran. Sama kang Andrew, si John. Nakadungog na sila sa wali ni John the Baptist nga nagtudlo may tungod kang Jesus Christ, isip usa ka Mesiyas. They meet him and decided to follow him. Sila nakakita na sila, mao ni katong giingon, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Sa to pa kini mga tawhanan mga believers na ni sila sa mga wali ni John. So pagkabalo nila nga naas Kristo, immediately hawa na magkinahanglan og daghang istorya. Immediately gibiyaan nila ilang barko ang ilang pukot mga kaigsuonan. They met and decided to follow him. Onya, abi ninyo mga kaigsuonan, si Pedro o ang uban pa mga disipulo miapil sa pagwali dito sa Judea. So imong makit-an karon dinhi og imong masabtan mga kaigsuonan nga ang pagsunod kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan usa ka dako kayong nakatabang ang unang pagwali ni San Juan. Jesus Christ started the ministries. He began his ministries with a call, repent, for the kingdom of heaven is at hand, according to Matthew 4:17. That's the greatest need of every man and woman today. Mao na ang pinakadakong importante nga panawagan sa atong alang sa usa sa kada tawo nining kalibutana sa atong kapanahonan karon mga kaigsuonan. Si Kristo maulang ang makausab sa mga tao from a fisherman into the fishers of men. Gikan sa pagkamangingisda ngadto sa pagkamananagat og isda, ngadto sa pagkamananagat og tao. The key is to leave everything behind to follow Christ. It is a complete surrender. Complete surrender to Jesus Christ. Si Sister White mga kaigsuonan, say This Day with God, February 19. Matod pa niya, our first work is with our own hearts. The true principles of reform should be practiced. The heart must be converted and sanctified, else we have no connection with Christ. While our hearts are divided, we still never
befitted for usefulness in this life or for the future life. As intelligent beings, we need to sit down and think whether we are really seeking first the kingdom of God and His righteousness. The very first thing we can do is to think soberly and candidly whether we desire to put forth the effort necessary to obtain the Christian hope and secure the Christian's heaven. If through the grace of Christ we decide that we do, the next question is, what is there that I must cut away from my life in order that I shall not stumble? Matod pa ni Sister White, mga pinangga ko mga kaigsunan, nga ang una natong trabaho sa pagbago mga kaigsunan must begin in our heart. Magsugos ng kasing-kasing. Ang tunay nga prinsipyo sa pagreforma, kinalan kinabuhian. Ang kasing-kasing kinahanglan mabago, mabalaan. Kay kung wala manggaling mabago ang kasing-kasing, but pasabot ka na ang kasing-kasing walay connection kang Jesus Christ. Samtang atong kasing-kasing nabahin-bahin pa, dili nato makabot ang pagkaangayan sa kahulugan sa atong kinabuhi nga maghamit diha sa kinabuhi sa ugma kauban kang Kristo. Ang atong pagkamaalamon, ang atong paghunahuna sa atong kaugalingon mga kaigsunan, dili nato gamiton una sa atong sarili, gamiton nato sa paghunahuna para sa kingdom of God, sa pagpangita sa kingdom sa Dios o sa iyang pagkamatarong. Kaya ang pinakadakong butang nga mahimo nato mao ang paghunahuna nga maalamon kon ato bang himuon ang usa ka importante kaayo nga pagbaton sa Kristohanong paglaom o ang pag-secure sa langit nung mga butang. Pinaagi lang sa grasya ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Mahimo nato ang pagdawat o paghimo sa kabag-uhan. So unsa man kasama sa mga apostoles, ang dapat natong putlon o biyaan aron lang ta makahimo sa pagsunod kang Jesus Christ. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, mga higalag kay sunod, wala gyud tayo panos pakiguban kanimo. Sa ngalan lamang sa di pa ko mo namilit kanyo, gusto ko ipaulo kanyo pag-usab. Third Thanksgiving anniversary. Congratulations sa tanang mga kaigsuonan sa Pagadian City, Tibok, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao Province, ug gimusab sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Congratulations sa pag-support ninyo sa 88.7 LCM FM. See you here sa LGU Tukuran karong adlaw. God bless you. Mag-celebrate ta sa third Thanksgiving anniversary sa temang nagkanayon, strength in Him. Okay, usbon ko wala gyud panahon sa pagiguban kanimo sa ngalan namang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ nga to ang great provider. Ako asab ang inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa mayong balita. Pastor Israel Villaver I magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.